You have the floor, sir. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, may presentation po ako. Sana maging ready na. Pero bago yan, kailangan ko po itanong to in behalf of our public school teachers, particular kay Sec Pangandaman. Sec Pangandaman, kumusta na po yung PBB ng mga guro ng DepEd? Dahil alam natin, dininay po ito. Pero according to my sources, there might be a positive development. Tama po ba? Madam Chair, tama po. Meron po tayong positive development sa PBB ng DepEd. It has been granted po yung kanilang request for the PBB. But we're still waiting for the official signed resolution by the TWG members. But I was told that it was granted, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Napakagandang balita. Since I have limited time, I'll move to my next question. Yung PowerPoint po. Sana po, matigil muna yung oras. My apologies, Representative Tino. The presentation will be counted towards her time of 5 minutes. No, But we'll pause it. Sorry, Comsec, please pause while we're queuing the presentation. Please pause the timer for Representative Tino. Is it ready? Representative Tino, may I ask if you have other questions that you could field to the body without the presentation, or do you have a dependency on that? Matagal pa po ba yung ICTS? O sige, habang wala po, sige po, habang wala, ito munang tanong, I didn't plan to start with this, but ayan na po. Okay. Okay, go ahead, Representative Tino. Thank you. So, unang slide, yan po ay payslip ng isang master teacher. So, salary grade, master teacher 2, salary grade 19, basic salary 56,000, withholding tax 5,149. No? Kung tatanungin niyo po ang mga guro at ibang mga empleyado, sasabihin nila, napakataas na ng tax. Okay, ngayon, next slide. Ito po ay pinagtabi natin yung 2017 and 2024 na tax collection. Ngayon, ang pinakapunto po natin dito ay napakalaki. 2017 before train, 2024 after train and create. Ang punto po natin, yung individual tax, halos dumoble na po ang koleksyon. Ang laki ng binabayad na tax mula sa mga individual taxpayers. Ang VAT, 76% increase, excise tax, 45% increase. Pero yung corporate income tax, 30% lamang po. No? So, next slide. Kung titignan po natin ang kabuuang tax collection 2017 and then the next slide, 2024. Ang punto lang po natin ay after tax, after train and create, ang naging epekto ay mas malaking bahagi ng gastusin ng gobyerno ay pinapasan ng mga ordinaryong taxpayer, whether directly through withholding income tax, personal income tax, or indirectly through VAT. Kahit yung excise tax, sabihin natin, hindi galing sa individual taxpayer, pero binabayaran nila in the form of mas mataas na presyo. Okay. Samantala, yung corporate income tax, lumiit. Hindi kung lumaki man, hindi kasing laki. No? So, ganito ba talaga ang gusto mangyari? I am sure, ganito ang gusto mangyari. Pero bakit dagdag na pahirap ang nangyayari sa mga individual
ordinaryong individual, samantalang tinagaan ang tax burden ng mga korporasyon. Sa DOF po. Ang masasabi ko lang dito, kung titignan natin yung value-added tax na 643 billion, ang gastos sa pasweldo ng ating pamahalaan mahigit 1.7 trillion. So maliwanag, yung buong VAT hindi sapat para lang pambayad sa pasweldo ng buong pamahalaan natin dahil ang gastos natin sa PS mahigit 1.7, 1.8 trillion. Ang VAT na nakokolekta, base sa slide na to, ay 643 billion. Ang excise tax na katumbas yan ng lahat ng alcohol, sweetened beverage, tobacco, fuel, sasakyan, ay 304 billion lang. Ni hindi katumbas ng paggastos natin sa DepEd na mahigit 950 billion. Sa katunayan, ang total collection natin ng buwis sa buong Pilipinas, roughly 4.5 trillion, ay sapat lang sa pambayad ng PS, pasweldo, maintenance operating expenses, national tax allocation ng local government unit na mahigit 1.2 trillion, kasama na ang BARM na 100 bilyon, at interest expense on the debt. Sa makatwid, lahat ng paliparan, kalsada, tulay, seaport, airport, ay inuutang natin yan. Kung kaya ang deficit natin sa taong ito ay 1.5, roughly 1.5, 1.6 trillion pesos. Ayan ang katotohanan dyan. Sec Ralph, thank you. Yes. Ang tanong ko naman ay kung alam natin kapos ang kinokolekta, mas ang punto natin ay bakit sa ilalim ng train at create sa bagong tax regime, in other words, ay mas malaking porsyento ang pinapasan ng mga individual, ng mga ordinaryong individual, samantalang pinaliit pa yung sa mga korporasyon. Yun po ang punto natin. Ang pwede ko usapin sabihin, ng equity. Yes, ang pwede ko sabihin naman dyan, yung some of these consumption taxes, katulad ng excise tax at VAT, ay kung sino ang mas malaking gumastos, yun ang mas malaki ang nabibisan. So kung halimbawa sa VAT, halimbawa pag ikaw ay bumili sa turo-turo, walang VAT doon. Pag bumili ka sa palengke, walang VAT doon. Pag bumili ka ng bigas sa magsasaka, walang VAT doon. So, yung pangkaraniwang tao ay hindi talaga nagbabayad ng VAT pagdating sa bagay na yun. Yung mas malaki ang kita na kumakain halimbawa sa restaurant o sa hotel, eh talaga magbabayad ng VAT yan. Mas malaki ang babayaran niya. So, base sa paggamit mo ng kuryente, mas malaki ang mga mayayaman, mas malakas gumastos ng kuryente. Ang excise tax sa vehicle, depende sa presyo ng vehicle mo. Kung naka-SUV ka, malaki ang excise tax ng SUV kaysa dun sa 4-cylinder na maliit na kotse. So, kung titignan natin, mas malaki din ang binabayaran ng mga nagkukonsumo ng mas malaki at mas marami. Pero tama po yun, yung corporate, kaya naman mas mababa ang corporate income tax na sa ngayon ay pag MSME ka, 20% more or less ang rate mo. Pag ikaw ay large, nasa 25% ang rate mo sa corporate income tax. Opo. Pero ang punto nga natin, hindi lang naman mga MSME ang nakinabang sa CREATE. Kung hindi, yung mga pinakamalaki at pinakamayamang korporasyon yes. from 30%, naging 25% ang kanilang rate. So, hindi ko na pahahabain, ang pinupunto natin dito, ang kasalukuyang tax regime natin, pinaburan ang mga malalaking korporasyon at mas mabigat ngayon ang pasanin ng mga ordinaryong mamamayan. No? Lalo na yung mga sumusweldo, yung withholding tax, ganyan. No? Tapos yung mga consumer. No? Kasi kahit sabihin mo, luxury, pero ang gasolina,
may excise tax ginagamit ng mayaman at mahirap. Okay, yun ang po muna tayo. No? So kaya nga may mga proposal tayo para ibaba ang personal income tax, itaas ang corporate income tax at magpataw nga ng tinatawag nating billionaire's tax. Okay, next point. Gusto ko lang dagdagan lang one last. Yung 250,000, kung ikaw ay minimum wage earner, yung first 250,000 mo tax exempt. Mag-asawa kayo, dalawa, may 250. Sa makatwid, kung dalawa kayo nagtatrabaho, your first 250,000 is tax exempt. So mag-asawa kayo, nagtatrabaho kayo, 500,000 exempt din po yan. That was set in 2018. Nangyari na po yung inflation, kaya gumalaw na po yan. Anyway, my next point. Now, since I have limited time for this round, this will be my last question, Madam Chair. Okay. So, kaugnay po sa spending or disbursement ng confidential funds. Okay. Ang unang punto natin ay lumaki po ang confidential funds mula panahon ni Pangulong Duterte at pinagpatuloy sa ilalim ni Pangulong Marcos. Next slide. So lumaki ito by, kung dati mga 600 million ang confidential funds, sa ilalim ng Duterte and Marcos, ito ay naging 4.5 billion sa ilalim ni Marcos at Duterte para sa Office of the President. Ngayon, ang tanong ko po, walang OP rito. Ang tanong ko po ay tungkol sa disbursement, no? So, normally, pagka something like MOE, travel expense, ang disbursement po ay example niyan, no? Barya-barya may butal. Tama po ba? Kasi nga, cash advance, etc., mga ganon. May mga resibo ka, ticket, etc., imposible namang rounded figures yan. Ngayon, let me just point out, next slide, tinuring na red flag yung sa paggastos or disbursement ng confidential fund ng Vice President. Kasi ang kanyang disbursement, kung 125 million yung amount, disbursement na cash, supposedly, 125 eksakto rin. Walang butal, walang barya. Baka hindi nagbabayad ng VAT, yung pinagbayaran ng cash. Okay. Tama po ba? Sumasang-ayon po ba kayo na normally, pagka mga cash advance, kung lehitimo, at may nagbibigay ng resibo, may mga barya yan, may butal. Tama po? Representative Tino, that would be your last question Okay. for this round. Yes. Maaari po, Madam Chair. Maaari. So next slide. What I would just like to point out is Last slide na po. last slide po talaga. What I would like to point out is for the Office of the President, ganun din po ang padron. No, yung mga disbursement, kung magkano yung amount na appropriated and allotted, yung disbursement, supposedly confidential fund, cash advance, di ba? Pero sakto at walang barya, walang butal, no? So, hindi po ba dapat questionin ito, Sec. Pangandaman? Sorry to put you on the spot. Madam Chair, meron po tayong existing na guidelines patungkol sa confidential and intel fund. Ito po ay yung Joint Circular Yes. 2015-01 issued in Of course. January 8, 2015. Dito po nakalagay kung paano po gagamitin ang entitlement, release, use, reporting and audit of confidential and or intel funds. So it is also, Madam Chair, subject to a special audit, Madam Chair. But as to specific use po, Madam Chair, nandito po, sinasubmit po ito ng
Office of the President po, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Ang punto lang po natin ay kung ano yung nakita nating padron sa confidential fund ng Office of the Vice President, nakikita rin natin sa paggamit ng confidential and intelligence funds ng Pangulo. Kaya pinapauna ko na po sa Office of the President na darating dito na sabi nga nila, what's good for the goose, tama ba yun? Is good for the gander. Or hamon po natin sa Office of the President na kung pinapagpaliwanag natin ang Vice President sa paggamit niya ng confidential fund, lalong kailangan ng Pangulong magpaliwanag dahil di hamak na mas malaki ang confidential and intelligence fund ng Office of the President. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you very much, Representative Tino.